Hello po. Isang mapagpalang pagkakataon po ulit para sa ating lahat, guys. To God be the glory po ulit. Continuation po ng bagong season na binuksan ko few days ago. Nandiyan na po yung part 1 and part 2. Bali part 3 na po to. WWTH season 32. God bless us all po. Kumusta po tayong lahat na sinalanta ng bagyong Christine, na lahat halos ng lugar sa buong Pilipinas ay binaha. Kabilang po kami dun sa mga binaha, guys. Sana po nakaraos tayong lahat sa tulong at awa at sa mga milagrong ibinigay sa bawat isa sa atin ng ating mahal na Creator at ng kanyang bugtong na anak. Amen. So guys, sana po lahat ng makakakita ng content ko na to masabayan nyo po ulit ako sa pagninilay ko, sa paggawa ko ng mga ganitong content na talagang pinag-aalayan po natin ng mga motivation na hinahagilap ng bawat isa sa atin. Isinasama ko po kayo na patuloy-tuloy na pinipilit nating ipakita sa ating Panginoon na tayo ay nasa bagong landas na tayo ay nasa bagong buhay na ng bawat isa sa atin. Huwag po sana nating tularan yung mga taong nagpapatuloy-tuloy sa kalikuan, yung mga taong parang sa kanilang mga kaisipan, sa kanilang mga kilos at pamumuhay, pinagtatawanan nila yung mga taong parang sinesentro na nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Kasi madalas po ang mga tunay na Kristiyano ay laging nakakaranas ng persecution sa kahit saang anggulo, sa kahit saang aspeto ng kanilang pamumuhay. Kasi nga po ang mga tao po kasi doon na po sila talaga naglilink, doon na po talaga sila lumilinya sa paanan, sa likuran ni Satanas. Doon po nila binibigyan ng batayan ang kanilang buhay sa pagkakaroon ng maginhawang buhay, pagkakaroon ng maraming pera, pagkakaroon ng rason para sabihin sa kanilang mga life motivation na kaya ka sumasaya kasi dahil sa mga nabibili ng pera mo. Ang dami ko pong nakita na ng mga content creator, na mga mayayaman, bilyonaryo, na patuloy-tuloy po nilang dinidisplay ang kanilang mga kasayahan sa pangkasalukuyang buhay nila, na nagtatamasa sila ng mga mamahaling mga bagay-bagay, mga mamahaling nakakapagbigay sa kanila talaga ng kaligayahan, which is kung i-analyze naman talaga natin, marami naman talagang tao na pinapangarap na maraming laman ang kanilang mga wallet, ang kanilang mga bulsa. Kasi nga halos 90 o 95%, 95% ko na lang, na ang mga tao ay pinapangarap na kapag dumami ang pera mo, inaasam-asam ng lahat ng tao. Hindi ako magpapaka-ipokrita. Hindi ko i-deny na talagang pinapangarap ko din. Kumapal ang bag ko, kumapal ang wallet ko. Dumami ang mga magagandang gamit ng bahay ko. Makabili ako ng mga luxuries na talagang mga bagay-bagay, mga material things na talagang magpapasaya sa katawang lupa na to, sa katawang lupa nating lahat. Na sabi nga po ng mga gumagawa ng mga content nila, marami naman talagang mga bagay-bagay na mabibili ng pera na magiging masaya ka. O tanggapin natin, guys, wag natin kontrahin yung mga ganong notion ng mga tao na sabi kasi nila, money can't buy happiness. Mali daw po yun. Money can't buy happiness. Mali daw po yun. Sa mga taong walang pera. Sa mga taong mahihirap. O, sabihin natin, tatanggapin ko yung salita mo na yun, yung motivation mo na yun, kung sino ka man na nakakakita ng content ko. I-analyze natin yung sinasabi ng mga ganong tao na
na sasaya ka kapag nabili mo yung mga material things dahil marami kang pera. Oo, sasaya ka. Pero ano ba pagka namatay ka? Mabibit-bit mo ba yung mga material things mo na yon? Kasi sabi po nung isang pastor, oo nga't sumasaya ka ng mga mangangaral na talagang makadiyos, na talagang nilalakaran na nila ang trajectory ni Kristo, ng ating Creator, na oo nga't sumasaya ka. Pero ang tanong, ang nagbibigay ng napiplis mo sa buhay mo ang Panginoon, kung paano ka nabubuhay, kung paano mo isinasabuhay ang mga sakripisyong ginawa ni Kristo. Oo, sumaya ka, nabili mo yung mansion mo, nabili mo yung mga luxuries jewelries mo, nabili mo yung mga luxuries na material things na sa habang nabubuhay ka, sumasaya ka. Pero kung lalaliman mo, kung iisipin mo, sa mga taong talagang gumun na gumun sa material things, sumasaya talaga sila. Pero sabi nga, may mga mayayaman din na kahit mayaman sila, ay hindi mo masasabing masayang masaya sila. Karamihang mga mayayaman, broken family, watak-watak. Kahit hindi pa mayaman, broken family. Kasi nga po, laganap ang kasamaan sa sanlibutan ito, sa kahit saang sulok ng mundong ito, pinalaganap na po ni Satanas. Kasi ang Diyos po ng lupang ito ay walang iba kundi si Satanas. Sabi nga, kung gusto mong matuwa sa iyong Panginoon, huwag kang susunod sa Diyos ng sanlibutan ito. Kailangan susundin mo ang Diyos na nandun sa itaas, na hinahabol ng mga taong sumusunod kay Satanas ang magkaroon sila ng prestigyosong pangalan, well-known, popularity, being famous. Ano bang madadala mo pag ikaw ay namatay? Mabibitbit mo ba yung mansion mo? Oo, sumaya ka habang nabubuhay ka. Pero sabi nga, lahat ng mga material things na yan, masusunog, matutupok, mawawala ng saysay pagdating ng panahon. Ang kwekwentahin ng Diyos, paano ka nabuhay, paano mo kinilala ang Diyos, paano mo sinundan ang aral ni Kristo. Kasi hindi naman porke naglilingkod ka sa Panginoon tapat ka na talaga sa paglilingkod na sinasabi mo na talagang ang buhay mo ay nandun ka kay Kristo Mali po, hindi po guys. Kasi sabi nga, ang Panginoon lang ang magbibigay sa'yo ng karapatan para tawagin kang tao ng Diyos. Ako, hindi ako nagmamagaling, hindi ako nagpapakabanal, hindi ako nagpapakaperpekto. Kasi walang sino mang magiging perpekto sa paningin ng Panginoon, kahit anong banal mo pa, kahit si Apostol Paul ka pa, kahit ikaw pa si Isaias, kahit ikaw pa si Mateo, ikaw pa si Pedro. Kasi ang Panginoon lang ang magbibigay, magbubuhos ng grace sa isang particular na tao para masabi kang napili ka. Sabi nga, walang sino mang magsasabi, walang sino mang may karapatang sabihing ligtas na ligtas ka na at tao ka ni Kristo. Kung ikaw ay wala pa sa tsansa, wala pa sa pagkakataong pumapasok ka na sa pintuan ng langit, saan mo palang masasabing tagumpay ka, isang banal na tao ka na pagpapasok ka na sa pintuan ng langit. Ngayon, ang tinitingnan ng Panginoon ay yung pamumuhay mo na nabubuhay ka pa habang pinapahiram ka pa ng Diyos ng buhay na hinihiram mo na fragile nga, kung paano mo ginagamit yung mga aral na iniwan ni Kristo. Oo, hindi natin pwedeng kontrahin na marami talagang nabibili ang pera. Pero hindi nga yun guys ang kwekwentahin ng Diyos Sabi nga niya dun sa mga taong nagbigay ng abuli sa templo, sa bahay panalanginan noong unang siglo Ang mga taong mayayaman na pumasok dun, na naghulog ng mga kalabisan lang ng pera nila. Sino po bang kinalugodan ng ating Panginoon? Di po ba yung babaeng bao na centavos lang ang ibinigay na pambili niya ng pagkain sa loob ng isang araw? Kasi nagtiwala sa Diyos na siya'y bibigyan ng ipuprovide ng Panginoon ang kanyang kakainin sa maghapon kasi buong puso niyang ibinigay ang kanyang kahuli-hulihang kayamanan sa paglilingkod niya sa Diyos. Ibinigay niya sa pagpapakita niya ng tunay na pagtitiwala at tunay na faith niya sa ating Panginoon. Yun ang kinalugodan ng ating Panginoon. Kaya napakalalim guys. Hindi natin basta pwedeng aruke ng nandun talaga sa pinaka-bottom ang salita ng Panginoon kung hindi ka talaga tunay na Kristiyano, na tunay na naglilingkod na kay Kristo.
Sundan nyo pa po guys, nabubulol ako. To God be the glory po. God bless po and thank you po.